nawawala sa listahan ng mga isyung dapat tugunan ng gobyerno ang mataas na presyo ng mga bilihin. Pero lalo ngayong taon dahil sa epekto ng giyera ng Amerika at Iran. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating serye bago ang State of the Nation Address, alamin natin kung paano niya tinutugunan at kung ano pang dapat gawin ng pamahalaan. Ang special report sa pagtutok ni Maki Pulido. Lalong dama ngayong Abril ang pagmahal ng mga bilihin. Bumilis pa lalo ang inflation. 7.2% ang inflation rate. Sa mahal ng mga bilihin, kaya pa ba? Hindi na po. Kasi sa dami po ng gastusin, kailangan po kakayanin eh. Ganun po talaga. Hirap ng buhay po ngayon, talaga kailangan malakas na katawan. Wala namang choice, sabi ni Rosemary, kundi kayanin. Kaya kahit 65 years old na, 12 oras siyang nagbebenta ng prutas kada araw sa bangketa. Ang 500 pisong kita kada araw, kasya lang para sa bigas, kalahating ulam at pamasahe. Kaya 2 buwan na siyang di bayad sa upa at putol na ang kuryente. Hirap magkasya. Sige, taste lang tayo. Wala man pili sa ulam may mga anak ko. Kahit minsan nag-aulam sila mantika at saka tuyo. Taon-taon namang reklamo ng marami na hirap na sila sa panggastos. Pero may dagdag kalbaryo ngayong taon. Dahil sa pag-atake ng Amerika, isinara ng Iran nitong Pebrero ang Strait of Hormuz na daanan ng barkong may kargang langis mula Middle East. Sumirit ang presyo ng petrolyo sa buong mundo. At dito sa atin, sumipa ang diesel mula 48 pesos kada litro noon sa hanggang mahigit 160 pesos na pinakamataas nitong Abril. Nagmahal din ang gasoline at kerosene. More than 90% ng ating oil, ng ating energy ay imported. At ang karamihan yan ay nanggagaling doon sa Strait of Hormuz. Lahat halos ay gumagamit ng langis. No, ang ating agrikultura, ang ating industriya, ang transportasyon natin, pagluluto. Unang tinamaan ng sektor ng transportasyon na kahit nagka-rollback na ay hirap pa rin sa higit 77 pesos na presyohan ng litro ng diesel ngayon. Kaya 500 pesos lang ang naiuuwi ni Jerry mula sa pamamasada alas 3 ng madaling araw hanggang alas 10 ng gabi. Nung mga 55 pa po ang krudo, umuwi po ako ng alas 4, ma'am. Meron na akong 1 to 1.5, mga ganun. At dahil halos lahat gumagamit ng langis, nag-domino effect na ito sa presyo ng serbisyo at produkto. Ang dati ng mahal, nagmahal pang lalo. Noong Enero, nasa 2% ang inflation o bilis ng pagmahal ng serbisyo at produkto. Pero simula ng magkagera ay bumilis ito hanggang pumalo sa 7.2% nitong Abril. Pinakamataas yan sa loob ng 3 taon. Bahagya lang niyang bumagal sa 6.4% nitong Hunyo. Kaya si Rosemary, di na regular na nakakainom ng maintenance medicine sa high blood. Minsan iinom lang ako yung mga dahon-dahon pag ano talaga, mga herbal-herbal. Dahil dolyar kung bilhin ng petrolyo at maraming iba pang produkto, bumaba lalo ang halaga ng piso kontra dolyar. Sumadsad ang piso sa record low na 61 pesos at 75 centavos nitong May 19. Nasa 61 peso level pa rin ito ngayon. Kasi doon sa dami ng ating importation, no, yung demand natin para sa dolyar ay napakalaki. Tumaas ang presyo ng petrolyo, natural, kailangan din natin ng mas maraming dolyar. At dahil sadsad ang halaga ng piso, nagmahal ang mga hindi gawa sa Pilipinas. Kung mamimili ka sa grocery, halimbawa, marami sa mga produkto dito imported. Ultimo asin, inaangkat mula China o Australia. Kung gawa man dito sa Pilipinas, marami sa mga raw material na ginamit imported. Kaya babalik ang epekto nito sa presyo ng bilihin na lalo pang tataas. Mas konti ang bibili, hihina ang benta ng mga negosyo, at babagal ang paglago ng ekonomiya na isa sa mga sukatan ng pamamalakad ng gobyerno at binabantayan kada State of the Nation Address o SONA. Pero ganito na ang taunang galaw ng ekonomiya sa nakaraang 4 na taon. At yung target ng gobyerno na makikita sa pulang linya, hindi na naabot sa huling 3 taon. Para hindi matenga ang takbo ng ekonomiya, kailangang tuloy na may panggastos ang mga mamamayan. Kaya ang mga driver na apektado ang kita ng mega oil price hike, binigyan ng 5,000 pesos na ayuda bagaman di na nasundan. Laking bagay po. Nakabili po ng isang kabang bigas, baon ng anak, ng mga apo,
tsaka ulam po, tsaka bayaran po ang mga bill, kuryente, tubig po. Pero panandali ang tulong lang ang ganito ayon sa isang ekonomista. Kailangan anya ng mga pulisiya at programang magpapalakas ng ating industriya at agrikultura para di laging apektado ng nangyayari sa ibang bansa. Kailangan magkaroon tayo ng mas malayong pananaw, no? Magkaroon tayo ng long-term view, plano, na palakasin natin ang ating sariling industriya para hindi lahat ng pangangailangan natin ay lagi na lang nating inaangkat. Dahil nakadepende rin sa ekonomiya ang pampondo sa mga programa, nangungutang pa ang gobyerno na sa taong ito ay pumalo na sa 18.55 trillion pesos nitong Mayo. Mas malaki ang utang, mas malaking kailangang bayaran, kaya lalong kumukonti ang panggastos ng gobyerno. Ang debt to GDP ratio ng Pilipinas as of first quarter, nasukatan kung kayang bayaran ng utang, lagpas 65% na. Actually, ang pamantayan niyan ay 60% ng ating GDP ang cap o ang maximum, ang ceiling ng ating pagkakautang. Lumampas na. Para yung vicious cycle. No? Utang tayo ng utang, pero para makabayad, uutang ulit tayo. Tatlong kagawaran na may kinalaman sa ekonomiya ang sinubukan naming makapanayam pero walang paunlak o pahayag. Pero giit ng palasyo, may mga programa ang Marcos administration para mapalakas ang mga lokal na industriya tulad ng enerhiya at agrikultura para mapalago pa ang ekonomiya. Medyo lumilipat na tayo sa mga renewable energy. Pati yung solar, pinapalakas ito. Pati yung agrikultura natin. Talagang gusto ng Pangulo ay ma-modernize para hindi na tayo mga kailangan na mag-import ng bigas. Long term to, hindi ito pa ngayon lang. May 2 taon na lang sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Habang hinihintay ang sinasabing magiging epekto ng kanyang mga programa, ang sidewalk vendor na si Ramil itinatawid ang buhay sa pangungutang. Hindi ko talaga ipagkakaila yun kung ilan ang utang ko ngayon is 2 ang Bombay, may isang inutangan ko, tapos lending, 5, 2 ang lending ko. Kaya kami naghahanap buhay para makakain. Kaya yun talaga, importante na lang namin. Wala kaming ipon, utang lang ang naiipon, basta makakain lang kami sa araw-araw ng 3 beses man lang. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.